Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagtanggol kay Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa larangan ng boxing, ay talagang may mga bumabatikos ditong mga banyaga gawa ng naniniwala sila na dinaya ni Pacman ang pagiging 8th Division Champion ito sa pamamagitan ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Bagay na sinimulang ipagkalat ni Floyd Mayweather Jr. na siya namang kinaniniwalaan ng mga kampyon na sila Terence Crawford at Shakur Stevenson. Ayon kay Crawford ay ang patunay daw na nandaya si Pacman ay dahil magmula umano ng ipagkalat ni Mayweather na gumagamit ito ng bawal na gamot ay humina na daw si Pacquiao at hindi na nakaka-knockout ng mga kalaban kasi naging malinis na ito para hindi mahuli. Habang si Shakur Stevenson naman ay sinabing kung nakasabayan niya daw ang prime ni Pacquiao ay napakadali lang daw nitong talunin basta may VADA test. Nang sa ganun umano ay masigurado na malinis ito at hindi gumagamit ng bawal na gamot. At ngayon nga po, nasa edad na 46 anyos, ay dahil sa napakagandang ipinakitang performance ni Pacman kontra kay Mario Barrios, ay nagsimula na namang bumanat ang mga banyaga na panigurado daw na gumamit na naman ito ng bawal na gamot. Kasi imposible umano na sa edad nito ngayon, ay nakapagbigay pa ito ng ganung klaseng performance sa ibabaw ng lona. At dahil po dyan, kaya naman ang tinaguri ang greatest boxing analyst of all time na si Larry Merchant na ang nagsalita. Sa edad po ngayon ni Merchant na 94 years old, ay nakita niya na ang bawat henerasyon sa boxing. At ayon sa kanya ay wala daw siyang nakikitang senyales na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang ating pambansang kamao. At bagkus napakagaling lang daw talaga nitong fighter at hindi pangkaraniwan. Sadyang hindi lang daw ito matanggap ng mga fans. Pero kung iisipin umano natin ng mabuti, ay nagawa na din umano ito ni Oscar De La Hoya. Dahilan kung bakit naging 6th Division Champion ito. Pero bakit daw kay De La Hoya ay wala tayong naririnig ng mga ganitong klaseng pambibintang? Isa pa ay sa kabila ng kaliwat kanan na random blood testing sa buong professional boxing career ni Pacquiao, ay ni isang beses ay hindi po ito nagpositibo sa bawal na gamot at bagkus laging negatibo ang lumalabas na resulta. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagbigay nga po ng update ang WBC patungkol sa inaabangang mega showdown sa pagitan ng pound for pound king Alexander Usyk at former WBC heavyweight champion Deontay Wilder. Ayon sa WBC President Mauricio Sulaiman, ay wala daw magiging problema na paglabanin ang dalawa kasi rank number 8 daw si Wilder sa WBC heavyweight rankings. Kaya naman eligible daw talaga itong hamunin si Usyk para sa WBC belt nito. Bukod dyan ay nagpetisyon na din umano si Usyk na gusto niyang magboluntaryo na depensahan ang kanyang titulo kay Wilder. Kaya agad din umano nilang inaprubahan at pinagbigyan ang kahilingan nito. Bagamat wala pang opisyal na petsa ang mega showdown ng dalawa, ay asahan umano natin na posibleng maganap ang sagupaan nila sa buwan ng Abril sa Las Vegas, Nevada o kaya naman ay sa Los Angeles, California. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy, lakas at dedikasyon, ang aros na tinuon, kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon, mga Pinoy na